Marahas kong binawi ang kamay kong hawak ni Jacob. Nabitawan naman niya yon. Matapang kong sinalubong ang mga mata niyang nag-aapoy sa galit. Kung makapagsalita ka ay parang wala kang kinalaman sa nangyari. May I remind you, Dr. Zamora, or should I say, my dearest best friend, you're the reason why I did that. Sabi ko. Hinusgahan mo na agad ako nang hindi mo pa ako tinata. At bakit pa kita tatanungin? Nakita ng dalawang mata ko ang ginagawa niyo ni Nika. Sorry, nakalimutan ko na. Girlfriend mo nga pala siya. So you have the rights para lambingin siya. Mahinahon ngunit may diin kong sabi. Watch your mouth. Maraming tao sa paligid mo. Wika ni Jacob na halos pabulong na. Napatingin ako sa paligid. May ilang bisita na nga ang nakuha namin ng atensyon at nakatingin na sa amin. Inis akong naglakad palayo kay Jacob. Bumalik na ako sa upuan ko. Ganoon din siya. May lumapit sa akin babae. Excuse me, kayo po ba si Miss Catherine? Tanong niya. Yes, sagot ko. Sabi po ng bride, magpalit na daw po kayo ng damit. Magsa-start na po kasi ng 6 p.m. ang party. Kayo po ang magsa-start. Aniya. What does she want, Catherine? Tanong sa akin ni Mommy. I have a production number, Mom. Ewan ko kay Grace at ang daming pakulo. Excuse me po muna, I need to change my outfit. Sabi ko. You will sing or you will dance, Iha? Tanong naman ng Mommy ni Jacob. Dance po, tita. Lambada. Sabi ko. Lambada? Sinong kapartner mo? Kunot noong tanong ni Jacob. Tumayo ako bago sumagot. Si Xander. Naglakad na ako at sumunod sa babae. Pagdating ko doon, inabot niya sa akin ang isusuot kong damit. Isa yung kulay gold na sleeveless crop top at miniskirt na karaniwang isinusuot ng mga sumasayaw ng lambada. Heto po ang cycling shorts niyo, ma'am. Aning babae. Thanks. Kinuha ko yon at nagbihis na. Hinayaan ko lang na nakalugay ang buhok ko. Paglabas ko ng pinto ay nandoon na si Xander. Nakabihis na rin. He's wearing a white loose pants and a white polo short na hindi nakabutones. Sapatos na puti din ng pares. Sinipula niya ako nang makita niya ako. Stop it, Xander! Sabi ko. Okay. By the way, sinabihan ko na yung isang pamangkin ko na kunan tayo ng video para ma-send ko doon sa New York. Aniya. Nako, wag na wag kang magkakamaling tapakan ng paa ko. Baka matuluyan ang kuko ko sa'yo. Biro ko sa kanya. Don't worry, I know the steps already. Hindi ba masyadong maliit yung suot mo? Saad ni Xander. Hello, yung iba nga ay halos wala ng suot eh. Mabuti nga to. Crop top sa tiyan at kalahati ng likod ko lang nakikita. Sabi ko. Ngayon pa lang, nakikita ko na kung paano mag-aapoy ang mga mata ni Jacob. Natatawang sabi pa ni Xander. May I have your attention, please? Narinig naming sabi ng nagsalita sa mikropono. We will now start the party for the newlywed, Nathan and Grace. And we will start with the request of the bride, dancing in the tune of Lambada. Here's the best friends of the bride and the cousins of the groom. When the music played, pumasok na kami ni Xander at nagsimulang umindak sa tugtugin. Palakpakan ng mga tawang narinig ko. Nakangiti sa akin si Xander sa tuwing magdidikit ang mga noo namin. Kaya pati ako ay napapangiti na rin. Nang umikot ako, ay hindi ko nakita si Jacob sa inuupuan niya kanina. Ngayon ko lang dinapansin na 3 pares kaming sumasayaw. Ngayon ko lang napagtanto ang sinabi ng MC kanina na best friends and cousins. Ibig sabihin, hindi lang si Xander ang sinabing pinsan ng groom, kundi may 3 pa. At ang sinabi pa na best friend ni Grace, hindi lang ako kundi pati si Jacob. May humawak ulit sa bewang ko at sumayaw ulit ako pababa. Alam ko namang si Xander ang kapareha ko, kaya wala akong dapat ikabahala, kahit pa kasama namin si Jacob. At nang umikot ako para humarap sa kapareha ko at pinagdikit ang mga noo namin, nawala ang ngiti ko ng mapagsino kung sino ang kapareha ko. It's not Xander, kundi si Jacob. Enjoying dancing lambada with Xander, ha? Sabi nito habang sumasayaw kami. Hindi ako makapagsalita. Umikot ulit ako at binulungan niya ako sa tenga. I was thinking, kung alam ba ni Xander na nabuntis ka sa akin at nagsama tayo sa iisang bubong. Saad niyang bulong. Umikot ako ulit at ako naman ang bumulong sa kanya. Of course he knows. All Jacob, all about what happened when he left me. Sabi ko saka ako ngumiti. Nawala ang ngiti ng binata sa labi. Umikot ulit ako at kinawit ang isa kong paa sa kanya
na hinawakan niya bilang panghuling step ng sayaw. Nagpalakpakan naman ang mga tao. Naglakad na ako papasok ng dressing room at nagbihis. Isa ng puting long dress ang isinuot ko. Nang makapagbihis na ako, bumalik na ako sa table kung nasaan ang mga magulang ko. "You're really a good dancer, Iha. Saan kayo nag-practice ni Xander?" Sabi ng mami ni Jacob. "Sa New York po. Nag-send po si Grace ng video step, then kumuha kami ng dance instructor. Hindi po kasi marunong sumayaw si Xander eh. Muntik na nga pong mawala lahat ng kuko ko eh." Nagtawanan sila. Ang daddy ko lang at si Jacob ang hindi tumawa. "Anong pinagkakaabalahan niyo sa New York?" Tanong ng daddy ni Jacob. "I'm managing the company of Patrick Smith, Tito. We manufactured stilettos and sandals for women. Xander is working in a highly respected architectural firm in New York." Sabi ko. "Are you living in one roof?" Tanong ni tita. "No, tita. We have our own condo unit. We decided to be friends for the meantime." Sabi ko. "Friends? It means wala kayong relasyon ni Xander?" Tanong ni mommy. "We're good friends, Mom. Maybe we need to know ourselves first before we go to the next level of our friendship. We're happy on what we have right now." Sabi ko. "But how about?" Tumingin si mommy kay Jacob. "Mommy?" Awat ko. "Never mind." Sabi ni mommy. "How about Jacob? Bakit kasi hindi mo pa kasi pakasalan si Nika?" Tanong ko. His eyes angrily look at me. Nag-iwas ako ng tingin. "I'm just asking." Sabi ko na nasa wine ako nakatingin. "Soon, happy?" Nanguuyam niyang tanong. Tumikhim ang daddy ko. Napatingin ako sa kanya. Tinignan din ako ni daddy, pero walang mababakas na emosyon sa mga mata niya. Lumalim ang gabi at nagsasayawan na ang mga tao. Kabilang na ang mga bagong kasal. Ang parents ko naman ay nagpahinga na sa isang suite sa hotel na pagmamay-ari din nila Grace na katabi ng beach house. Nilapitan ako ni Xander. "May I dance you, Miss Goddess of Beauty?" Aniya. Inabot ko ang kamay ko sa nakalahad niyang kamay. Idinala niya ako sa dance floor at sumayaw kami sa malamyos na musika na inaawit ng singer na kinuha ni Grace. "Kumusta ang pakikitungo niyo sa isa't isa?" Tanong ni Xander. "Not so nice," sabi ko. Napatawa naman si Xander. Mahina ko siyang hinampas sa balikat. "Huwag mo akong asarin," saad ko. "Catherine, huwag mo siyang patulan. Lambingin mo siya. Remember, you're doing this because of Ethan. Umaasa ang anak mo. Huwag mo siyang biguin." Paliwanag pa nito. "But Xander, I can't forget what he did to me. He betrayed me." Sabi ko. "Anong tawag sa ginawa mong pagtago kay Ethan? Hindi ba panluloko din yun? Patas na kayo, Catherine. Nakaganti ka na sa kanya. Move on." Sabi pa ni Xander. "Okay, I will do this for my son. Kahit hindi kami mabuo, basta makilala niya lang ang ama niya, masaya na ako." Saad ko. "That's right. Siya nga pala, I sent the video to Lani. Tawa siya ng tawa at kinikilig sa inyong dalawa ni Jacob." "May bago pa ba sa asawa mo? Wala namang ginawa yan kundi tumawa. However, you're so lucky to have her. And I'm also lucky to have your wife as my friend. I will treasure all our moments together in New York." Saad ko pa. "Can I have this dance with her?" Napatingin kami ni Xander sa nagsalita na walang iba kundi si Jacob. "Oh sure," sabi ni Xander. Kinuha ni Xander ang kamay ko at ibinigay kay Jacob. Tumingin ako kay Xander. Kumindat pa siya sa akin bago ako iniwan kay Jacob. Idinala naman ni Jacob ang mga kamay ko sa batok niya at hinapit ako sa baywang. "Ang saya mo kapag siya ang kasama mo. Did you already forget what he did to you?" Inis na saad ng binata. "It's been 5 years ago. Nagkausap na kami. He had a valid reason why he do that and I understand him. Masaya na kami kung anong meron sa amin ngayon." Sabi ko pa. "Habang nagpapakasaya ka, nandito ako at nagdurusa sa kasalanang ginawa mo. Hindi ka ba inuusig ng konsensya mo sa pagwala mo sa bata na hindi mo binigyan ng pag-asang masilayan ng kagandahan ng mundo?" Sabi pa nito na punong-puno ng galit. Gusto kong isigaw sa mukha niya na buhay ang anak namin, pero hindi ko magawa. Nanatili lang akong nakatingin sa mga mata niya na kamukhang kamukha talaga ng mga mata ni Ethan. "Talk, Catherine. Say something and don't just stare at me." Anito, ramdam ko ang galit niya sa akin. Halatang nagpipigil lang ang binata.
Naramdaman ko ang panginginig ng katawan niya. Binalot ng takot ang buong sistema ko. Huli ko siyang nakitang ganito noong nanuntok siya ng kano na bumasto sa akin sa Baguio. Ilang beses na akong nagpunta ng New York pero hindi kita nakita o sadyang ayaw mo lang magpakita. Sa bagay, malaki nga naman ang New York. Doon pala ang hideout niyo ng lalaking yun. Hinapit niya ulit ang baywang ko at lalo akong nadikit sa katawan niya. Jacob, sabi ko na iniiwas ang mukha ko sa kanya. Why can't you look at me, Catherine? You're guilty, ha? Pagkatapos mong alisin ng bata, umalis ka ng walang paalam. Nagpunta ako ng Hong Kong dahil yun ang nakalagay sa files mo na nasa airport. Para akong hibang na naghahanap doon. Yun pala nasa New York ka. How funny, isn't it? Aniya. What do you want me to do after I saw you kissing Nika? You hurt me, Jacob. So I hurt you too. We're even. Sa wakas ay nakapagsalita na ako. I didn't kiss her. She kissed me. Halos wala na siyang suot nung time na yun. I smirked. Really, ha? Alam mo bang diring-diri ako sa katawan ko noon? Dahil ginamit mo siya at pagkatapos. Hindi ko matuloy ang susunod kong sasabihin sana. Isang nakakalokong ngiti ang sumilay sa labi ni Jacob. What? Say it, Catherine. Aniya. Never mind. Sabi ko. You can't say it. Because you remember all the pleasure I give to you. Sabi niya. Pinamulahan ako ng muka. I can't say anything. Don't worry, sweetheart. Walang nangyari sa amin ni Nika. I have lot of girls in America. Naaminado ako na may naganap sa amin. But when I came back here in the Philippines, only you. Can we please stop this topic? Wala akong pakialam kung sino ang nakasama mong babae, Jacob. Tapos na kung ano man ang nangyari sa pagitan natin noon. Let's just be friends again. Friends? I don't want to be friends with the person na dahilan ng pagkawala ng anak ko. Ganoon na ba katindi ang galit mo sa akin? Para pati ang baby ay idamay mo? Anito na punong-puno ng galit. Who will not be get mad if you saw the father of your child with another woman? Sagot ko sa kanya. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na walang nangyari sa amin? And even if it's true, you don't need to do that because the baby is yours too. Tiningala ko siya. Nakita ko sa mga mata niyang matinding galit. Nasisiguro ko na mas lalo lang siyang magagalit sa akin kapag sinabi ko na niloko ko siya at itinago ko sa kanya ang bata. Let's move on, Jacob. Just marry Nika. I know it's not easy to forget all. Move on? I can't do that, Catherine. And why you want me to marry Nika? So you can marry Xander, ha? Tanong niya. Hindi ako sumagot. Tumingin lamang ako sa kanya. Huminto ang musika. I'm sorry for interrupting all of you. Sabi ng MC. Iginiya ako ni Jacob paupo sa isang upuan. Stay beside me and don't try to escape. Sabi niya sa akin saka umupo sa tabi ko. May isang anonymous person na nag-request na i-play ang video na ito para sa mga bagong kasal. Let's all watch this. Anang MC. Nag-play ang video sa isang malaking TV screen na naroon. Hi Ninang Grace and Ninong Nathan! Congratulations po on your wedding! Sabi ni Ethan na nakasuot ng Spider-Man costume. Because we cannot go there in the Philippines, we just made a video for you. Nahihiyang sabi naman ni Arabella na naka-Catwoman costume. And then, they dance. Ethan was only 4 years old and Arabella was 3 years and 7 months. But they are both good in dancing. I softly giggled as I watched my son dancing in the video. It reminds me of his father back then when we were young. So cute! Sabi ko. Napatingin ako kay Jacob at nakita ko siyang matamang nakatitig sa akin na nakakunot ang noo. Bigla kong nakagat ang pangibabang labi ko. Ibinalik ko ang mga mata ko sa screen. Nakita ko sa gilid ng mga mata ko na tumingin din siya sa video nila Ethan. That little girl had the same lips of yours. I remember also when I was in New York, I saw a little girl that looks like you. I saw her not only once but twice. First, in the hospital, and second, in a school program. Is this little girl in the video was the little girl that looks like you? Tanong ni Jacob sa akin. Napatingin ako sa kanya. I don't know what you're talking about, Jacob. I don't know this little girl in the video. Pagsisinungaling ko. Tumingin ulit ako sa video, saka muling tumingin sa kanya. Based on my calculation, she's 3 years old and maybe turning 4. December nang umalis ka ng Pilipinas. Aniya. Anong koneksyon ng pag-alis ko ng Pilipinas sa batang babae? Nag-aalala kong tanong.
The little girl may be conceived by the month of February or March. Is she your daughter with Xander? Tanong niya. Of course not. I don't know that little girl, Jacob. Sabi ko. Inilapit niya ang mukha niya sa akin. Inilayo ko ang mukha ko. Pero hindi ko masyadong nailayo dahil may sandalan ng upuang inuupuan ko. Pagkatapos mong alisin ang anak ko, you let your child with Xander live. Napakasama mo. Galit na saad ng binata. Jacob, believe me or not, she's not my daughter. Sabi ko. Do you think maniniwala pa ako sa'yo? You let that man touch you. Is he better than me, Catherine? Puno ng puot na sabi niya. Jacob, no. It's up to you if you will believe me or not. Sabi ko. Marahan ko siyang itinulak, pero hindi siya matinag. Jacob, lumayo ka nga. Baka may makakita sa atin na ganito ang ayos. Sabi ko pa na pilit kong iniiwas ang mukha ko. Bakit? Natatakot kang makita tayo ni Xander? I don't care, Catherine. Aniya. Narinig kong nagsalita si Grace sa mikropono. Natapos na pala ang video na hindi ko namamalayan. Oh, how sweet these two little kids from New York. Thanks both of you mga inaanak. Ninang loves you so much and hoping to see you there after 2 days. Sabi ni Grace. Sa New York ang honeymoon nilang mag-asawa and after 2 days pa ang flight nila. So, kilala sila ni Grace. How come na kilala niya ang mga bata? Tanong pa ni Jacob. Hindi ko alam. Wika ko sa kanya. Oh, really? Aniya. Iniangat niya ang kanang kamay niya at iniipit niya sa tenga ko ang takas na buhok na tumakip sa mukha ko. Tinabig ko naman ang kamay niya. Kinalma ko ang sarili ko. Please, stop it, Jacob. Wika ko. Ngumiti siya. Why, Catherine? Gusto mo bang si Xander lang ang hawak sa'yo? Ewan ko sa'yo. Sabi ko. Malakas ko siyang itinulak at tumayo na ako. Narinig kong inihagis na ni Grace ang bridal bouquet niya. Hindi ako nakisali. Hindi pa ako nakalalayo sa inuupuan ko kanina, ay nakita kong babagsak sa akin ang bouquet. Gulat akong sinalo ko yun. Nagsigawan naman sila at pumalakpak. Oh my God! Bakit ko ba sinalo ito? Hindi na nga ako sumali, sa akin pa rin to napunta. Nakita kong lumapit sa akin si Grace at niyakap ako. You're the next bride best friend. Tuwang-tuwang sabi niya. Lumapit si Nathan sa amin at binati din ako. Maya-maya ay lumuhod siya sa harapan ni Grace at iniangat ang paa ng kaibigan ko. Kinuha niya ang nakasuot na garter kay Grace. Gentlemen, it's time to toast the garter. Sigaw ng MC. Naiiling naman ako sa nangyari. Sino nga bang makakasalo ng garter? Si Xander ba or si Jacob? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Ang inyo pong like, share, subscribe ay malaki ng tulong sa aking munting channel. God bless po!